prinsipyo at mabuting mamamayan ay dahil pinalaki silang may banal na takot sa Diyos. Nung kami mga bata pa, lagi ho nila kami sinasama sa kapilya para makadalo po ng pagsamba ng kabataan. At nung maaari na ho kami tumanggap ng tungkulin bilang mga awit sa PNK, sinuportahan ho nila kami at sinabing tumanggap kami ng tungkulin. Tinanim po talaga, tinuro ng aking mga magulang nung hanggang ngayon na paglaki namin. Huwag pong mawawalan ng tiwala sa ating Panginoon Diyos. Laging manalangin sa kabila ng mga pagsubok. Andyan yung Panginoon Diyos para tulungan ka. Maraming pagkakataon na ipinakita nila kung ano ang tunay na prioridad sa kanilang buhay. Hindi sila nagdadalawang isip sa pagpapasya dahil alam nila kung ano ang kanilang paninindigan. Tinitiyak po namin lagi kami makadalo ng pagsamba sapagkat yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Once na may mga operations po kaming tatamaan ng pagsamba, ako na po ang mag-a-adjust. Maghahanap po ako ng lokal kung saan po pwede makasamba. Kahit po malayo, sabi ko, pagsamba po yan kailangan yan po ang unahin. Paano namin maisisingit sa busy schedule namin yung pagsamba dahil regimented way of life nga po kami. Pinalad naman po kami na pinagtibay po ng pamamahala yung magkaroon ng pagsamba sa loob ng PNPA, sa loob ng academy. Meron pong isang classroom doon. Kami pong mga kadete, kami na po yung mag-aayos ng classroom. May organ na, tapos may mga upuan na. Talagang pagsamba po yung setup. So ang tutupad po doon is mga may tungkulin po sa lokal na imperial. Ang isa pang kahangahangang katangian ng magkakapatid ay ang kanilang pag-iibigan at pagdadamayan. 4 po kami magkakapatid, puro lalaki. Kahit magkakalayo po kami magkakapatid, hindi ko po nakakalimutan na kamustahin sila kung anong kalagayan nila. Kuya Jeff ko po pinakaseryoso po sa aming magkakapatid. Siya rin po yung minsan na magsasabi kung may napuna siya sa amin, napuna din sa mga kaming kapatid upang mapag-usapan na po namin at hindi na po lumaki yung problema. Ako po yung pinaka magulo, ganun, pinaka jolly. Si Kuya po is more on, Kuya talaga, advice, bibigay po ng advice pag may napansin na mali. Si Jim yung moderator sa amin Kasi kung kaya niyang bagayan si Kuya, kaya niyang bagayan ako, kaya niyang bagayan yung bunso. Yung bunso naman po namin, si Arky, siya po yung kasi malayo po yung agwat namin. Tinutulungan po talaga namin siya. Hindi naman po to the point na i-spoil siya. Pero pagkausap namin siya minsan is parang natutuwa na po kami basta andun lang siya. Kung ano yung pangangailangan niya. Kasi hindi na po namin iasa sa mga magulang namin. Kami na po ang tumutulong at sumusuporta dun sa bunso naming kapatid. Bilang magkakapatid, nagtutulungan po talaga kami. Kung may kailangan yung isa, na kahit hindi siya, hindi po siya humingi ng tulong, lalapitan namin na kung ano po yung ma-offer namin na tulong, binibigay po namin. Hindi po kami yung naghihilaan pababa, naghihilaan po kami pataas. Abalaman bilang mga opisyal ng PNP ay hindi nila nililimot ang kanilang tungkulin sa Diyos bilang mga Iglesia ni Cristo na ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Sa panahon ng pagkakadestino ni Police Major Jeffrey Gamboa sa Basilan bilang company commander, ay nakapag-anyaya siya ng mga kasamahang pulis nang magkaroon ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng kampo. Ang ilan sa kanyang mga naanyayahan ay nagpatuloy sa pagsusuri hanggang sa maging kaanib sa Iglesia ni Cristo tulad ni Police Master Sergeant Benito Baguio. Ako po ay dati pong baptist. Nanyayahan ni kapatid na Jeffrey Gamboa na dumalo at sumama sa kanila sa pagsamba nung nasa Rodriguez po kami. Bigla po kaming na-reassign sa ibang lugar doon po sa Calbayog. Hanggat ako'y na-doktrinahan po doon, na-bautismuhan po ako noong September 25, 2016. At hanggang ngayon po ako'y nakatala dito po sa Rodriguez Rizal. Kasama ko po ang aking pamilya. Ako po'y nagpapasalamat kay kapatid niya Jeffrey Gamboa po at siya po ang nagdala sa akin sa kaliwanagan
Ngayon po, may pinapadoktrinahan po ako sa aming bunso. Yeah.